Kailan yung birthday. Ing magaluna sa Bohol. Happy birthday, Ing. Gagahapon na. O na dito sa issue mga higala. Ato lang hapitan, no? Kaning kabuang nilang tore ba? Kaning sumbagay ko no ay magboxing o niya. It's really ridiculous ba? So, that's how I look at the whole thing. Kanang, although may transition into something better kay ang proceed sa kanang pasundayag ni Torre gi-donate man sa mga typhoon victims. So okay na siya. Pero kana bang ang sana games and amusement board mikuan sa ni misakay ba ni aga-preparar sila kay health issue kuno. How stupid can these people be? Ang nakaingon nga na kana bang bravado ba basti Duterte is relatively younger wa pa gunay 40 si Basti unya mingon na nga kana gong pareha ng istorya og magsumbagay madam latan ko na mangingon ana ba nga istorya bravado. Bugbog sarado na magsumbagay na nako. Pero dili na challenge, dili na hagit ba. Pero pag pangutana sa reporter ngadto ni Torre kay gihagit man. Gihagit ni Basti Duterte sumbagay si Torre sugot, jogging dayon. I mean, you're the PNP chief ka sa tibok Pilipinas. Is that how you behave? Nagpakita sa kulungo ba, nagigamay katok na story kana magpa-video na siya nga paspas kuno siya mo draw pusil. Ano ba? Nagjogging, gauan, jogging siya kay ga-prepare siya sumbagay ni. Kung nagisakyan sad. Kuan kanang makakita ka mga higala nga ang atong katilingban is not mature enough. We have not matured. In truth and in fact, the way our way of appreciating this kind of stupidity is just amazing to me. News media, it sells. Kana bang profit driven ba niya? Bida, og natay gamay respetos tong kuglingon di unta nang buhaton because this is so ridiculous. Anyway, mo may ganahan ka sa kadaganan then so be it. Ako lang ng opinion, personal opinion mga higala. It's insane. Sino ang asam na ibutang ni mo nga level professional boxing? Unang Enter the Dragon sa dayon ang games and amusement board? Unsa man ang klasiya sa mga institusyon sa atong nasod? Asa man sila mo, asa man ang kategorya sila ibutang? Kaya di man na sila boksidor. Tory claim nga kung sa members sa varsity boxing team in his college days. Kanang buksidor ba nga inigdasdas pite inigatras pise may pamuligid kid patara kayo nga buksidor. Really is come to think of it mga kaigsunan ko with enough sense of unsa man ang una si Torre kinsa may mutahod di mo anang klasiya sa karakter hanggaw gyud unya hinanggaw ba kanang titulo sa tao no kanang imong title you could be a doctor, a lawyer, attorney, doctor, bisag unsay imong ranggo nga i-attach sa imongan.
it will not eliminate your stupidity if you're really stupid. If you no, rather you're an idiot. If you're an idiot, why maka save nimo? Bisag unsa pa i-atas nimo ni ana attorney, you're still an idiot if you're really an idiot. Ay nako, mga higala, anyway, let's ato nang giagian lang. Unya kini bang laing issue kaning deklarasyon sa Supreme Court en bank nga violation of the constitutional one-year ban ang pag-file sa ubos balay balauranan sa multiple impeachment complaints. So gibasura ang mga komunista, di man ko may grade tagging, komunista man yun ang ilang ideology. So ngano ikauwaw man na nila yung anong masuko masan mo ni ana. Ilang gi pugos o ilang gi naglabi sila ba sa Senado nga ituloy ang impeachment complaint regardless of the Supreme Court decision. Ipadayon jud ang paglilitis, ang paglilitis, ituloy ang paglilitis. Si Leila de Lima at least may apologize sa Supreme Court. Iyang gibakwi ang nahauna niya mga gibuhian nga mga pulong niya. Nangayon sa psaylo sa Supreme Court. Si de Lima. Apan si Chiljuk no, nagpadayon. Kana yung paggamit anang taong bayan ba? It's too presumptuous ang taong bayan. Sa ato pa, nagrepresent sila sa tingog sa katawhan. Pero ganahan ka sila mo gamit ang taong bayan. Okay? So, alkansi ko no ang taong bayan kay wa idayon ng impeachment na trial. Ngayon mo man nag-file sunduig. Ilagi nang ipakadakan for political purpose, mga higala. It is not about accountability. Giyon sa paggasto ang intelligence fund sa Office of the Vice President. Nga kung itandi sa gipang allocate sa gobyerno sa nagkadaiyang mga dagkong opisyal sa kagamanan. Gamay ra kayo ang ka-Duterte. Itandi sa kabungbong Marcos. Itandi sa mga kongresista nga naapod gani. How can, pero mura sila og utro sa ning simbahan, not all, mga pare nga namulitika sa unya unsa may mong bation nga blessing kani ato mga papilis nga ilang sa impeachment unya unsa man to ato paminawa sa Ginoo kay gibasura man sa Supreme Court mo na danger diha kana bang gamiton ang Ginoo sa butang nga masulbad ra man nato gud sa atong kaugalingon. Just put sense into our heads. Common sense. Kaysa mo invoke ta sa gahom sa labaw makagagahom. Usahan mo pag-explain na, maingon din ta nga, he has another reason. Kay anong basura sa Supreme Court? Kana yun mga igalang rule of law. Mas grabe nang agigamit kanang pulong nga rule of law sa mga liberals. Kini mga dunay mga socialist agenda ba. At the slightest provocation, moingon na nag-rule of law. Pero ang rule of law, kanang mo pabor nila. Otherwise, there's no such thing as rule of law. Unsa ilang reaksyon sa Supreme Court? Rule of law. Mabrul ang ilang gustong may tabo. Niya ako ni gi-screenshot. Magpasabot ba? Kining
si kuan siya mga higala, Associate Justice Joseph Lopez. Matod pa niya, quote, "The direct transmittal of the fourth impeachment complaint to the Senate on the same day the first three complaints were archived without referral to the appropriate committee effectively initiated a second impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte in clear contravention of the one-year bar rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution. This interpretation is necessary, necessary to uphold the constitutional intent behind the one-year ban rule, which is designed to prevent repeated or prolonged impeachment proceedings that disrupt the public officials' ability to perform their official duties and expose them to political harassment. It also ensures that the balance between public accountability and protection of constitutional rights is preserved." Alang kanako sa mga naningog aning nagpadayag silang personal opinion, kani mo'y pinaka-sound, not because I am in favor of kanabang throwing away the impeachment complaint. But this is how you explain it, no? Unsa may kahulugan day anang Article 11, Section 3, Paragraph 5 sa 1987 Constitution. Una kaning pagsabot ni is gikinahanglan, necessary to uphold the constitutional intent, katuyuan sa Batakang Balaod. May tungod ning one-year bar rule. Kanang kasara ka mo pasakaan og impeachment complaints sa katuig. This is designed. This is a design, mga higala. Disinyo kini aron mapugan to prevent repeated or prolonged impeachment proceedings that disrupt the public officials' ability to perform their official duties and expose them to political harassment. Because this is really harassment. Well, kani harassment ni siya. Katong ubang kuan, you cannot say nga political harassment to, but ugmo na lang ni gamiton ba to harass a political opponent who is occupying a position nga impeachable. Because come to think of it, mga higala, kini sila elected ni sila, dili appointed. Kanang Chief Justice of the Supreme Court, appointed man na. So mahimo na impeach na siya, kaya di man na matangtang to, niguwang na siya da kutob sa gitugot sa balaod retirement nga pangidaron. Samtang kini mga pinili nga impeachable, mahimo i-impeach ni sayo sa mga tao pinagi sa eleksyon. Pero tungod na ng 6-year term, 6-year ang one term sa elected president and vice president, unong katuig, taas na kaya na. So, aron mawa na siya sa katungdanan, i-impeach. I-impeach na siya. Kay taas na kayong pagpaabot o unong katuig. In the case of Sara Duterte, tulo na lang katuig ang pabuton. Mag-eleksyon man sa 2028. Ang katawhan mo yung desisyon. Hindi namin nimo, okay lami, ana ba? Kay si Sara Duterte, makadagan magpresidente. Ang presidente man, incumbent mo, dili nakadagan. Kaya wala may laing posisyon nga iyang kadaganan, kaya sumukanaog siya, balik siya pagkakongresista, sama sa gihimo ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung mao gyapon nga posisyon for president, di ka kadagan. Samtang ang vice presidente makadagan pa kay
Lain man tong posisyon ang pagka-presidente. Higher, one notch higher than where she is now. I'm talking about Sara Duterte. So, let the people decide. Una moingon dahil sila nga, the people bitaw na kay kanang ubos Bible oranan composed of district representatives man na. So gidivide man ang atong nasod into congressional districts. So kanang usa ka kongresista nagrepresent ang usa ka distrito sa Pilipinas. So tanang mga kongresista nagrepresent og usa ka distrito sa Pilipinas. Now, naa silang diha collectively they represent the people. Mao na ilang argument sa mga kongresista. Pero nahibaw ta nga gibayran sila tag 150 milyones. Gigamitan og 150 milyones in several shapes and forms aron sila makadaog sa eleksyon. Dagang kay sila gihimo nga minaldito ba? Palitan kana si asawa ni Kuan kanang Martin Romualdez. Gikan sa pagka-kongresista, nag-party list, congressman gyapon. Suduhan na sila, abana o kasawa na karon sa lingkod sa kongreso. Si Martin Romualdez, wa may kontra. Gibayran magato niya, may atras lang kay di matabang ng kwartaan na nila. So, wala musukol. Wain sukol. Ang pangutana, do they really represent the people of every district in the country? Kana mga igala, moingon jud ko dayon nga di na tinuod. Di na nakadaog sa eleksyon. Pero nagrepresent ba sa sentimento sa katawhan? I don't think so. Pero kanang national election, presidente ug mga senador, kana mo ay ga-represent sa majority sa katawan kay nakadaog man. Not really majority but daghan sila kuha nakasakay kuha ba sa required number of votes aron makalingkod sila diha. National na. So di man na madaog pinalitay. Naay gihapon musakay man na sila sa mga mayor ana ba, but at the end of the day mga igala kanang mga national candidates magdepende yun na sa awareness ng katawhan. Kanang mao na nga mga artista dakog chance nga makadaog. Itande sa kongresista dool unta sa mga butante na sayo og unsay kalaki ng mga kongresista. Pero sa tinuod lang ng mga kongresista og way pinalitay. Di na mamalit. Sabot eleksyon taon ni dito mamalit. Daghan ka hindi kadaog ano eh. Daghan kayo, mas daghan ang di kadaog kaysa makadaog akong tanaw. Superior lang kayo kwarta panahon sa eleksyon. Way kwartahay, sabot kuno ta. One time, way kwartahay o kinsay makadaog ninyo. Kaman nakadaog ron. Kana mga incumbent ron, inigsunod eleksyon, way pinalitay. Tanaw na to, kinsay makadaog utro na. Dagang kayong matagak na oy. Nay abante dito sa Manila, napilde. Gidisqualify ang kontra. May galingkod karon. Nagrepresent na. Sa ilang distrito, sa katawan siyang distrito, wala, napilde god. Na technical lang ang kontra. So, dili kayo, duwa man yun there's no such thing as black and white in politics. Kay the art of compromise man It's the art of getting things done for the good of the many. That is what politics is all about. The art of getting things done for the good of the many. So kanang pag-ingon o getting things done involves
kuha na siya ka na mga machinations, alliances. You do those things. But aron lang mahimo ang gusto na mong himuon. Alang sa kayuhan sa kadaghanan. Pero imo nang buhaton, aron lang mabusog ka, imo pamilya, dili na politika nga tinarong. So, okay, alliances. You make alliances. Malita na ka sa administrasyon, maghimo kag kanang gitawag mga higala og administration-sponsored bills. Balaod nun ba nga ang nag-sponsor ang administrasyon. Mao na ang platform of government usually nga buhaton sa nakadaog pagka-presidente. Di man gyapon na niya mabuhat og di moagi kongreso. Himuan nagblaod kay kinahanglan nagkwarta. So, ang tawag na administration-sponsored bills. So, kanang mga kongresista, mo cross na party lines, aron lang malusot tong gustong may tabo sa presidente, agenda sa presidente. That's the beauty supposed to be of it, no? You cross party lines because you believe nga makaayon is kadaghanan kining gi-propose sa administration. Katong pagbutasyon sa US panahon to ni Bill Clinton, bag-o lang nga available ang kinini ang cable television sa mga kabalayan at tupuloy. So, makatanaw ka, bisag naka sa inyo, subscribe lang ka sa cable TV, makatanaw ka sa live, sa proceedings. Katanaw ko na kadlawnan ko to. Nindot kayo kay katong sa man to nga bill, North American NAFTA. North American Free Trade Agreement, NAFTA. Butasyonan to. Divide house sila. O na, naganay o kinsay mo pabor, kinsay dili. Nakadaog ang pabor, pero they have to explain their votes. Ngano man nga ako, Democrat, ako, Republican, mitabok man ko sa, in a way, mitabok ko sa pikas, wa man ko mo resign sa akong partido, pero ang propose man ko ang Democrat Party, sila si Clinton is membro na Democrat Party. May gustong mahitabo to, ako Republican, mitabok ko, mibutar ko. For the reason nga, di ta mo butar, ana. Unsa may kapuslanan na ng presidente, nga mo na iyang gustong may tabo sa iyang pagdagan, mo na iyang gi-announce nga mo na kong buhaton. So what will he be doing in his presidency kung di na to uyunan ang iyang gustong buhaton as president? Ngana ba? Nindot kayo? Dili kay mo, bisag maayo ang katuyuan, di lang yung kamukuyog kay kontra mo sa partido, which is normally may tabo din sa atong Banana Republic, Pilipinas. O mas kakaibaw kung saan mga party affiliation nito, hana? Kinsa may makaingon na sigurado ka ng iyang party affiliation. Anyone nga naa karon naglingkod sa kagamanan. Kay balingbing na. Kasagaran na Jesus Maria Jose, balingbing na. Pagsugo, di lang tamo adtog layo. Mo padpad og pahina balik sa kasaysayan. Dili lang sa bag-o lang nahitabo. Pagdaga ni Duterte pagka-presidente, ang iyang partidong gisakyan, PDP laban. Si Duterte mismo maingon nga ang term gigamit ni Duterte is anyway, nalimot ko sa term. Basta kay ang ipasabot niya nga ang membro si Kokora o si Nene Pimentel. Gibugal-bugalan niya ba? Ano mo nang partido ang membro na si Moriband political party. Ang membro ra si Nene Pimentel o ang anak Koko. Pero in a way, matter of
it was a way of saying ba nga, it's a very weak political party, ang PDP Laban. Nagkadaog si Duterte sa maong partido. Pero ang nakapadaog ni Duterte, dili ang PDP Laban. Uy. Apan kay mao may partido nga iyang gisakyan, last minute substitution. Kaya ang ilang kandidato pagka-presidente kadto mang namatay na kadto si Suino. Ito bang amahan ng uyab-uyab ni Aisa Sigera nga nahimong undersecretary sa DILG. Motoy mi atras gipulis Duterte PDP Laban. Pagdiskurso ni Duterte, unang State of the Nation address ni Duterte. No, inaugural address. Iprangkahan niya kamo niya karon kinsa may misuporta ninyo nako man. Kay tinuod man. Pero pag human atong diskurso ha, paingon sa sunod eleksyon, na PDP Laban na sila tanan. Kato si Edgar Labilia o Mike Rama, piting gukod-gukod ato nila ni napa man si Ma'am Lorna Bacalya, asawa ni General Alexander Bacalya. Sila may chairman sa kuan, PDP Laban sa wa pa ma kuan kanabang nagsugod pa ba kandidato na Duterte apan mingaw pa sa tirana ang PDP Laban. Sila kay wa may kanabang dagkong politiko nga miapil ba. So chairman ka dito sa Lanao, kaning area nila ng Dimapuro. Namigo to na ko, boy, ako kinumdum sa plido. Siya ay chairman dito, provincial chairman. Ngano tungod kay siya may kandidato pagka-gobernador kontra ni Dimapuro. Chairman siya sa PDP Laban. Okay? Sa diyang nagdaog na, of course yan, napildi, Dimapuro yung kontra. Pero chairman siya. Uy, ang iyang kontra na, mao na may chairman sa PDP Laban. Dini sa ato, si Edgar Labilia o si Mike Rama, sunod-sunod aron membro sila sa PDP Laban. Kaya dito na silang binay pagsugod. So, nahimo ng PDP Laban, majority na PDP Laban na. Sa diyang paingon na si Duterte mo pahawa sa katungdanan kaya napupos na iyang unom katuig, BBM Sara na. Okay? Dito na masikwate kay wala naman sila kay Baukasa kung kumukuyog ani. BBM Sara ta. Ang kontra Pinklawan man. So BBM Sara. Mga DDS dito ni BBM Sara. Ito mga Solid North, mga Marcos Loyalist, BBM Sara. Pagkabungkag, asa naman sila mo pasilong? So mo na ang kahimtang. Karon, unsa man ang lealtad, the loyalty of these politicians, asa man nga partido? Di man kakaingon nga kanang partido ni Bongbong sa partido federal. They don't even talk about what the whole thing is all about. Kanang partido federal ng Pilipinas. So may kahulugan na membro ka diya. O di man ka advocate og federalism. Gikan man ka sa PDP Laban. Sa mga PDP Laban dito ka sa lakas. Kawagay nung nabalingbing ba? Oh. Mao na diya mga higala. So, ug mayon kag mo cross party lines, what party are you talking about? Ngagikan ka diya mo cross katapos pikas for the good of the many. It's not defined. In other words, mga higala, this is really a banana republican. Usa sa the main reason one of the reasons, and I think it's the main reason why
Ingon ana ang kahimtang, it's because of this 1987 stupid constitution. Multi-party system. Wagi kayuhan nga gihatag kanang party list. Unsa may kayuhan gihatag kana? Sa una, to represent a marginalized sector. That's the origin of the idea nga maghimo og party list system. Naunsa naman na ron? Napabay marginalized sector. Ang prom din na disqualified kay wa mag-represent og marginalized sector. Na congressman unta ko itong higayon na puloy. Wa man political party nga wa mag-represent sa marginalized sector. Mo na hinungdan nga gi-junk me. Giputistahan me. Unya wa mi mo sukol sa protesta gi. Sagdan lang kay mao na may unsa may tabo. Kusik-kusik lang kwarta mo sukol ka. Ug nay desisyon ana mga 5 days before the next election, ipakanaog ang hukom, dako nakagasto ana ba. So pero nahimo naman kandidato na po ang prom day karong bag-o lang. Yun samto. Unsa magitinuon nga baruganan na party list system? Una nagtanaw nimo sa represent sa party list system. Kisama na sila. Na ay ang gidakuan security mga sikyo ba? Murag organisasyon sa mga security guards ba? Sila ilahakin ng partido, party list pero milyonaryo represent kanang association Association of Concerned Teachers Act. Wagi ayo. Wag yun mga higala mut nga nung sagdan na to kinahanglan magprotesta unta mag people power taron utruhon ng Batakang Balaod eh. Na mo na nagdag dangan sa kahimtang sa itong nasod.